So, ano masasabi mo to sa pinaratang sa akin magnanakaw ako? Natanggap ko naman po yun. Bakit sasabihin niya nagnanakaw si Kuya Mel? Ibig Natanggap ko sabihin, naman yun. may katotohanan ba yun o wala? Wala po. Ito lang naman ang nagbigay ng ng motibo. Ayan! Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Mega love shout out sa lahat nating mga minamahal na viewers. Ayan, at pasensya na po, no? Paudot-udot ang aking vlog. Marami nagtatanong, bakit daw wala pa akong vlog? Busy pa po ang inyong lingkod. Ayan. At may bisita rin. Yun. So, ayun na. Tuloy-tuloy na tayo. At nang sa ganun ay wala na tayo mga ligoy-ligoy. Shout out sa inyo lahat. Ngayon, ayan ang thumbnail natin. Sino palpal? Si Iking. Inilaglag ng nanay o mama ni Vanessa. Yung paratang ni Iking kay Manas na tinatawag niyang si Manas ay wala namang iba kung hindi si Kuya Miel. Di umano, ayon o hindi di umano, rektahan-tahasan talaga ang paratang ni Iking na kinulimbat, ibinulsa at ninakaw ni Manas. Ano? Manas. Agnas! Agnas. Yan. Nalilito tuloy ako. Di umano kinulumbat, ibinulsa at ninakaw daw ni Agnas ang 5,000 pesos na bigay ng sponsor para kay Vanessa. Subalit, nagsalita ang nanay ni Vanessa at pinabulaanan na hindi totoo ang lahat ng mga ginawa na paninira nating may tuturing kay Agnas o kay Kuya Miel. Hindi totoo ang lahat ng mga pahayag o mga ginagawang issue ni King na di umano si Agnas daw ay magnanakaw, kinulimbat at binulsa ang abuloy para kay hindi yun abuloy pa. Kumbaga parang tulong yun para sa that time, yung time na na-hospital, nasa ICU para yun doon. Kasi huli na yun nung namatay. Inilaglag ng nanay ni Vanessa. May gagamitin tayong video clip. Likha ni Kuya Miel. Guys, ang kabuuang video ay mapapanood nyo po kay Kuya Miel. Hindi po ako magpi-play ng napakahaba para doon nyo po panoorin sa kanya. Mawalang galang kay Kuya Miel. Alam kong alam mo naman ito. Okay? Na aking mag-reaction sa iyo. Ay, konti lang paririnig ko bilang resibo po. Okay? Si King ay gumagawa ng isang kasiraan sa isang tao. Napatunayan na lahat ng paratang ay pawang katotohanan. Likha ni Kuya Miel. Tutulo na lang yung luha noon. Kaya yung hindi po swell na bata kung ano yung anak ko. So, ano masasabi mo to sa pinaratang sa akin magnanakaw ako? Natatawa na lang po ako sa kanya kasi sabi ko, natanggap ko naman po yun. Huh? Bakit sasabihin niya nagnanakaw si Kuya Mel? Natanggap ko naman yun. May katotohanan ba yun o wala? Wala po. Siya lang naman ang nagbigay ng ng motibo. Eh, yung pagpunta ko daw doon nung... Malinaw. Yung paratang na magnanakaw o ninakaw ni Kuya Miel yung pera, pinabulaanan. Hindi totoo. Natanggap mismo ng nanay ni Vanessa yung 5,000 na ayon niya kay Iking ito daw ay ninakaw or ibinulsa, kinulimbat ni Agnas. Ayon sa nanay ni Vanessa, natanggap niya ang pera. Hindi po yung 10K, iba po yun ha. Yung ipinaparatang ni Iking na 5K, natanggap. So isang uri ng paninira dahil dito. Araw na nung... Wait. Wala. Wala po. Siya lang naman ang nagbigay naman po yun. Okay, wait. Hindi po swell na bata kung ano yung anak ko. Pakinggan mabuti. So, ano masasabi mo to sa pinaratang sa akin magnanakaw ako? O, magnanakaw. Natatawa na lang po ako sa kanya kasi sabi ko, natanggap ko naman po yun. Bakit sasabihin niya nagnanakaw si Kuya Mel? Natanggap ko naman yun. May katotohanan ba yun o wala? Hindi. Wala po. Siya lang naman ang nagbigay ng ng motibo. So ngayon, kalandakan ni Iking na di umano ay ninakaw, ibinulsa o kinulimbat ni Agnas. Ayon naman sa nanay ni Vanessa ay natanggap niya at gumagawa-gawa lang ito sa Iking na kwento. So palpal ka ngayon, Iking. Ang lahat ng iyong mga binitawang salita ay gawa-gawang kwento, walang katotohanan, pawang kasinungalingan, at ang mga tao ay nagpapaniwala sa iyo. Nagkikreate ka dyan ng pasing, nababas dyan ang tinatawag mong Agnas. So wala naman pala katotohanan ang iyong paratang kay Agnas na siya ay nagnakaw, ibinulsa o kinulimbat ang pera na para kay Vanessa. So isang uri ng paninira. Dito ay may
may paglabag ka sa karapatang pagtao, sinisira mo yung reputasyon, sinisira mo yung imahe na ng tinatawag mong Agnas at walang iba kung hindi ito ay si Kuya Miel. So ngayon, nagbigay ng paglilinaw ang mama ni Vanessa na natanggap niya. Kasi ang tanong doon, ano ang masasabi mo na ako ay pinararatangan na magnanakaw? O, malinaw na natanggap niya ang pera. Nasaan doon? Iking, yung sinasabi mong nagnakaw. Pinabulaanan na hindi totoo ang iyong mga binibigay na pahayag, paratang, para kay Agnas na iyong tinatawag na Agnas. So, paninira. Pagpaparatang, pagpapahiya. Social media, libo-libo ang nanonood. Yung iba ay naniniwala. Dapat bago ka naglabas, nagbigay ng pahayag, make sure na meron kang sapat na resibo at nanggagaling mismo kay Nanay Vanessa na wala siyang natanggap na halagang 5,000 pesos. Maliban yung 10K. Kasi ang pinakikita ni King, yung 10K lang ang natanggap. Malinaw na malinaw. Ang tanong dito ni Kuya Mel, totoo ba yung sinasabi ni na ako ay magnanakaw, yung paratang sa akin magnanakaw? Hindi. Ang sabi niya, natanggap naman niya. Yung 5,000, so nasaan dyan? King, ang magnanakaw, nasaan? So, ibig sabihin, sa madalas salita dahil pinabulaanan ng nanay ni Vanessa, ikaw ay gumagawa ng kasiraan ng isang tao na tinatawag mong si Agnas. Ginagawan mo siya ng kasiraan o sinisira mo, ipinapahiya mo sa publiko. So, meron kang paglabag sa karapatang pagtao na dapat, iyan, kung hahabulin niya ni Kuya Miel, para linisin ang kanyang pangalan, nilinis na nga, pinatotohanan na ni nanay. Ay ngayon, yung tao na gumawa ng mali sa iyo, meron bang pananagutan sa batas? May naamoy ako na di umano pinag-iisipan ni Kuya Miel. Kung siya ay magsasampan ng kaso, kakayanin ba daw kaya? Abangan natin. Ha? So ngayon, umiiyak ang mama ni Vanessa. Dahil sa di umano, ayon kay Iking, ay bakit pa pinabablog? So parang lumalabas na pinagkakakitaan, pinapablog pa. Ito na, dito na, hindi na ako ang magbibigay ng pahayag. Mas mainam, mas maliwanag na dito na manggagaling kay nanay, ha? Madilim na po doon sa lugar ng morgue. Naandun lang po, tinawagan ko. Unang-unang po tinawagan yung kaibigan ng anak ko. Paglilinaw, dito sinasabi ni nanay na wala siyang kakayahan talaga na may palibing yung kanyang anak. Kumbaga parang kaya siya nang hingi ng tulong na tumawag. Unang-una sa kaibigan ng kanyang anak at ikalawa doon sa barangay. Okay? Kung meron man na pumunta niya na vlogger at may interview, si nanay ang ni-vlog. Ha? Pero ang pasyente or yung namatay ay hindi na i-vlog para sabihin pinagkakakitaan. Okay, ito. Ang sumunod po sila kagawan kasi po hindi ko Tinawagan. alam. Sabi ko saan ko dadalhin yung bangkay ng anak ko kasi Yan. So si nanay ay humihingi ng tulong, una-una sa kaibigan ng anak niya, ikalawa sa barangay, and kung may magbibigay mag-abot ng financial support ay tinatanggap. And kung may vlog, okay, pwede mag-vlog basta siya, wag lang yung pasyente. Walang foul doon. So balot, bakit daw pinabablog pa para lumalabas sa pinagkakakitaan pag ginagawang hanap buhay ni nanay ang kanyang anak na may sakit o namatay? Mahaba ang video pero yung pinaka-bold lang po ang aking iparirinig sa inyo. Ang kanyang pagtangis o pag-iyak sa sama ng loob dahil sa isang tao na gumagawa ng kwento or issue. Sino ito? Ikaw, ha? ako lang. Tumawag po ako ng barangay council, dalawa po yung council. Tinawagan Pumunta doon, yun ang tumulong po sa akin. Okay. Tapos po, baka panood ko, bakit ganon? Oh. Napatay na nga yung anak ko. Oh. Bakit daw pinapablog ko pa? Okay. Patay na raw yung anak niya, bakit daw pinapablog pa? Sino ang nagsabi? Ano ang ibig niya sabihin? Bakit pinapablog ka? Hindi po mismo ang patay ang iniblog. Tagili na correction, ha? Hindi rin po ang pasyente ang iniblog. Okay? Si nanay po ang binablog, hindi po yung patay. Okay? Tuloy. Umiiyak, medyo maramdamin si nanay. Sino ang nagsabi na bakit pinapablog pa or pinagkakitaan pa ang iyong anak? Hindi po ako ganong nanay. Okay? Na ganun na po ako sa ganung sitwasyon. Gagawin ko kayo sa anak ko. Sana naman po. Parang ako nyo naman po. Huwag nyo naman pong gawa ng issue. Marami naging issue. Kagagawa ng issue. Making. Unang-una, yung isang tao nagkakawang gawa, tumutulong sa inyo,
nagmamalasakit sa inyo si Kuya Miel ginawa ng issue. At dito kasangkalan kayo, kinakasangkalan kayo. Yung si Vanessa, ikaw, gamit na gamit ni King yung video nyo. Yung tungkol doon sa 10K. At doon niya pinalalabas, 10K lang daw na ibigay sa iyo. Subalit, eto nga po, naliwanagan na yung 5K ay naabot na tanggap. Okay. So, sabi nga daw, ay bakit pinabablog pa? So, gumagawa ng issue. Hanggang sa inisyuhan pati ang iba pang nagmamalasakit sa inyo. At sinasabi ni King na siya lang daw ang may responsibilidad. At siya lang daw ang may obligasyon sa inyo na tumulong. So, siya lang ang maglilikob. Okay, tuloy. Patay na po yung anak ko. Ginagawa niyo pa? Ng issue. Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin. Pumunta po kayo sa bahay. Sino po yun? Anytime po, harapin ko naman kayo. Sino po yun? Hindi po. Wala po akong taong sinusumbungan o sinisiraan kayo Okay? para may bumigay lang ng pera sa anak ko. Hindi po. Sino itong tao na ito? Yun. Dr. Love po. Sino ito taong ito maliwanag? Dr. Lab. Okay. Lisan ko muna ng liwanag dahil maliwanag, Dr. Lab. Okay, pakinggan. Sabi niya na nagpa-vlog pa, pina-vlog ko pa yung anak ko. Hindi ni vlog. Sino pa ba na-vlog? Wala ko napanood na na-vlog yung bangkay. Balikan ka muna, ha? Wait, balikan ka muna, ha? Pera sa anak ko. Hindi po. Sino itong tao na ito? Dr. Love po. Si Dr. Lab po. Sinasabi niya na nagpa-vlog pa, pina-vlog ko pa yung anak ko. Sana naman, Dr. Love, kung tumutulong ka, sana naman po bukal sa kalooban mo. Sampal sa'yo, Iking. Ikaw pala, hindi lang si Kuya Miel ang ini-issuehan mo, pati ang namatayan, ini-issuehan mo. Ano naman ang pakialam mo kung iyan ay magpa-vlog? At pangalawa, hindi ini-vlog ang mismo bangkay. O kulang na lang sabihin mo, dapat sinabi mo na bakit kayo nagpa-vlog kay Kuya Miel. Kasi ayaw mo na maiba-vlog ni Kuya Miel ang pamilyang ito. Ay kung tinatanggap at nagpapa-vlog dahil dala ng kagipitan. Dahil meron silang pasyente. At may iniaabot na tulong. For transparency. Ini-vlog for transparency. Katunayan na ang pera, ang pera. Galing sa ating mga minamahal na sponsor. For transparency kaya na i-vlog. Bakit mo sasabihin na bakit nagpapa-vlog pa? Hindi ba't ikaw nag-vlog din? Pagunahan mo sa sarili mo na kung ikaw ay tutulong, huwag ka magbablog. Diba? Ni-vlog mo din eh. Tapos sasabihan mo, si Nanay Vanessa na bakit nagpapablog. Ito ang aking masasabi doon. Bakit nga ba na-vlog ni Kuya Miel? Na dapat sana hindi na. Sino ba ang ni-vlog? Si Nanay, hindi yung pasyente. Bakit correct ako? Hindi ko napanood kung may mga upload si Kuya Miel na i-vlog during nag-tikab-tikab or yung namatay. Pakicorrect ako. Na-vlog po ba? Kung si Nanay na-vlog, sabi ko nga, bakit ba? Bakit ba kailangan i-vlog? Kung si Nanay na-vlog ni Kuya Miel, excuse me po, para sa akin marapat lang, bakit? For transparency na katunayan ay may pera na maluwalhati na naiabot, naibigay ang tulong sa dapat puntahan dito kay Nanay. Kaya ini-vlog. Di ba? Buti na lang po pala na-vlog. Dahil kung walang vlog, kagaya ng ganitong hindi nabablog, sisirain ni King ang imahe ng isang Kuya Miel. Di ba? For transparency, Nanay, ito ho, pinaabot ni ganito, pinaabot ni ganyan. Salamat sa mga sponsor for transparency. Na-vlog kayo, nakita na panood ng mga tao na nakarating sa inyo. Ang masama po nun, binidyohan yung isang pasyente, titikap-tikap po. Ano, Iking, ano ngayon? Pag sa galing mo talaga gumawa ng kwento, ako'y taka sa iyo kung bakit marami pang naniniwala sa iyo. Sana naman po bukal sa kalooban mo. Okay. Nagpa-vlog pa, pina-vlog ko pa yung anak ko. Sana naman, Dr. Love, kung tumutulong ka, sana naman po bukal sa kalooban mo. Sana naman daw, Dr. Love, kung tutulong ka, bukal sa kalooban mo. Nanay, alam mo, tumutulong yan. Unang-una, ipinalilimos din niya. Wala siya na ipapahayag na siya mismo mayroong pera na share doon sa mga naibibigay niya, mga limos-limos. Kagaya naman si Tatay Robin. Nandun. Tumanggap din siya ng limos na alam niyang critical siya na hindi siya pwede pumunta doon. Tumanggap ng limos na pwede naman niya sabihin, ay ako hindi makakatanggap ng limos.
iritan nyo na lang ho sa mga vlogger ng Kalingap na nakakapunta dahil ako ay critical, hindi ako pwede pumunta. Ganyan ho siya. Ngayon, tutulong. Yung ipinantutulong ay ipinanghingi. At yun ang binigay sa inyo. Pagkatapos nun, ipagsisigawan sa live, mas malaki ang kanyang nalikom kaysa sa nalikom ni Agnes. Ang liit daw na kanyang community. Samantala, ang community raw ni Agnes ay napakalaki pero ang libo-libo raw, nasa 30 ba o 40 plus ang kanyang nalikom. So, kompetensya sa pagmamagaling. Pinakikita niya na mas malaki yung natulong niya sa inyo. So, pagtutulong tayo, hindi kailangan magkakwentahan, iking. Maliit man yan o malaki, ang pinaka-importante dito, yung tao ay nakagawa ng tulong. Ay, sasabi pa, mas malaki na nalikom ko. Maliit na community ko, sila, ang laki na community nila. Ganlit-lit ang nalikom. So, kwentahan pala talaga dito. So, nasaan yung pagtulong? Ano pa tumulong ka kung ganon, kwentahan. So, mas mahalaga pala yung laki ng likom mo kaysa sa liit ng nalikom. So, pag maliit ang nalikom, so, kaya, malaki ang nalikom sa mataba. Ito yung mahirap dito. Mahirap ito. Eh, wala ka nang ginawa. Kung hindi ang maglikom ng ginabi-gabi. At iyan naman talaga trabaho mo. Tapos ngayon, hindi mo nga, ayaw mo ipa-vlog, pero bakit ikaw ang nag-vlog? Sinasabihan sila nanay na bakit daw nagpapa-vlog pa? Parang pinalalabas mo, pinagkakatahan. So ngayon, bakit ikaw nag-vlog din sa pamilyang ito? Dahil kung ikaw ay tutulong ka na wala na anuman, ang gadget na itututok dito sa kila nanay. Oh, di ba? Eh, ikaw ay nag-vlog ka rin. So bakit mo ni-vlog? O yun ang tanong. Oh, si Kuya Mel, bakit niya ni-vlog? For transparency. Oh, ikaw, bakit mo ini-vlog? Para kuhaan ng buta si Kuya Mel. At ay sinabi-sabi mo lang yung 10K, hindi mo sinabi-sabi yung 5K. Di ba? Gumagawa ka lang na ikasisira ng isang tao ni Kuya Miel. Ngayon, supalpal ka. Kung tutulong ka sana na bukal sa loob mo. Hindi ginagawa mo pa ng issue for content. Di ba? Mahiya ka. Yung pinagsasasabi mo sa during live, may nanonood sa'yo, mga tungaw ang utak ng mga nanonood sa'yo. Nagpapaniwala sa'yo. Okay, sana magbigay ka ng pera parutangan mo, nagnakaw, nanguligbat, ibinulsa yung pera. Kung ang pahayag ay mismo nang galing kay nanay na walang binigay o wala siyang natanggap na 5,000. Gamitin mo yung resibo bilang ebidensya. Wala ka nga nilalabas na resibo. Ano nilabas mo? Yung 10K, iba yun. Paulit-ulit mo pinaririnig yung 10K. Gusto mo manira ng isang tao, kay Kuya Miel. Ha? Mali ka dun. Magpakatao ka, magpakatino ka, magpakaayos ka. Kaya ka namumura ni Kuya Miel. Dahil sa naubos sa sagad na pasensya dahil paratangan mo ba naman? Ha? Paratangan mo ba naman na magnanakaw? Nangungulimbat at kinupit yung halagang 5,000 pesos na wala ka sapat na basihan na siya talaga ay magnanakaw. Ha? At ang iyong paglilikom, parang mas malaking halaga, mas katanggap-tanggap, parang ganon. At yung bigay ni Kuya Miel, maliit. So, sisiw, paniso, ikaw ang magaling, ikaw ang mabango. At ikaw ang dapat paniwalaan. Ha? Si Kuya Mel hindi at iyong sinisiraan. Ngayon, supalpal ka kay nanay. Kung tutulong ka daw sana, bukal sa iyong puso. At huwag kang gumawa ng issue. Ayaw mo ipabablog ni nanay. Magpapablog si nanay. Bakit ikaw ni-vlog mo rin siya? Nasaan yung kinita mo sa pagbablog mo dito? O kapal ng mukha mo. Ganon. Ha? Bakit yung sabi makapal ang mukha mo? Gumagawa ka, ang lakas ng loob mo o kapal ng panga mo na humarap sa tao para maglabas, magpahayag ng mga pawang kasinungalingan. Walang katotohanan. Na ano yun? Yung sinasabi mo, pinagsisigawan mo, si Agnes ay magnanakaw. Si Agnes ay kinulimbat o ibinulsa
ang halagang 5,000 na ayaw kay nanay, natanggap niya. Gumagawa ka lang ng issue. O, so papal ka ngayon. O, ngayon iyak ka na naman ito, uha-uha ka na naman ito. Sasabihin mo, nakatulong na, ikaw pa masama. Ay, kasi ang bunganga mo, ang galing mo gumawa ng kwento. Di ba? Yung ginagawa mo, isang uri ng paglabag sa karapatang pantao, sinisira mo kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan, ang kanyang imahe. Ayon sa iyo ako guys nalilito Manas, Agnas, nalilito ako Ayon, o anong ayon? Ayon kay King, si Agnas ay magnanakaw. Si Agnas ay nangungulimbat. Ibinulsa ni Agnas ang 5,000. Marami ka pa mga binitawa salita laban kay Agnas. So sino ngayon ang lumalabas sa katawa-tawa at mukhang tulig na tanga? Sino ngayon? Nagtatanong ako. Sino lumalabas sa sinungaling at mahilig gumagawa ng kwento? O, ako naman taka sa mga nanonood dyan. Bakit nagpapaniwala? Nagpapaniwala sa wala namang sapat na resibo, pruweba, ebidensya na talagang si Agnes sa kanyang binabanggit na ito ay si Kuya Mel ay magnanakaw. Wala siyang basihan. May buka ng bibig. Yun ang pinakamahirap sa atin. Pag tayo magsasalita, siguraduhin natin totoo, pero kahit totoo, mali pa rin ang magpahayag or ipahiya yung isang tao. Kung sana si nanay naglabas ng pahayag na wala akong binigay, wala akong natanggap galing kay Kuya Miel na pera, gamitin mo yun. Wala kang ginagamit na sapat na resibo. Anong ginagawa mo? Ikaw mismo, sinisira mo yung isang tao, si Kuya Mel, na iyan ay meron kang nilalabag sa batas. Pagpapahiyaan na din. Di ba? Lumaban ka ng patas. Kung ayaw mo na mag-solicit, wala kang magagawa. Kung ikaw ang motibo mo, ang layunin mo, gusto mo makatulong, hindi ko alam kung totoo yun. Kung bukal sa puso mo or ito ay isang ginagawa mo isang strategy para maka-discarded ka rin pan sarili. Hindi ko sinabing ikaw ay nag-ano kung ano pa man. Kung baga strategy mo, kung may palabis, sige, yung 1,000 para sa pasyente, o yung 500 para sa iyo. Hindi ko alam kung mga ganyan ang style mo. Pero, siguraduhin natin, kasi yung ginagawa mo walang pinagkaiba, gusto rin makatulong ni Kuya Mel. Pero hindi. Ito, mayak-maya, nakagaya sa ginagawa mo, na mayak-maya ka na naglapag ng Gcash. Ikaw ang napapaghalataan. Tapos ngayon, merong nanawagan ng tulong dahil hindi mo nga binablog. Hindi mo nga tinutulungan ng pamilyang ito. Ngayon ka na lang nakisawsaw na makitulong-tulong at nanawagan ng tulong dahil nang ito ay maipahayag ni Kuya Mel na nasa ospital si Vanessa at bandang huli, patay na si Vanessa. Wala kang mapakialam sa kanag-focus. Focus ka sa issue. Issue na ano? Kung ano-ano na lang, issue. Focus ka sa paglalapag, pagsusulisit para di umano sa kaso. Yan ang tinutukan mo. Kaya si Kuya Mel, umaksyon kumilos nung mabalitaan mo na si Kuya Mel. Nanawagan ng suporta para sa kay Vanessa. Doon ka, umentra. At sinasabi mo ikaw ang may responsibilidad. Ikaw ang may obligasyon. Bakit? Kung obligasyon mo. Di pera mo. Bakit ikaw? Nang-aabala ka sa mga tao. Gusto mo pa hingian ng pera yung mga tao. Wala man lang lumalabas sa bibig mo na ako po ay merong may bibigay sa pasyente halagang 5,000 mukhang kukulangin. Kung matutulungan niyo ko, tulungan niyo po ako, salamat. Pero hindi ko po kayo inobligat, hindi po ito purasahan. Salamat, kumakayanan lang at walang presyo. Ganyan. Sasabihin natin, palalabasin natin na ito po ay donation nating maituturing. Pero wala Ano ang alam? Manira ng kapwa. Wala siyang basihan. Basta na lang sasabihin, ninakaw na kinulimpat, ibinulsa. Walang sapat na resibo. So, paninira po rin ang ginagawa. Pagpapahiya sa isang individual. Tama pa ba? Ngayon, nagsalita si nanay, sampal sa'yo. Akala ko ba, ikaw magaling. So, ikaw, ngayon, real talk, sampal sa'yo. Kung tutulong ka raw, dapat bukal sa loob mo, gumagawa ka lang ng issue. At natanggap ni nanay ni Vanessa yung 5,000. So, absuelto si Kuya Mel. So, ano ang dapat, Kuya Mel? Abangan natin kung ano ang plano ni Kuya Mel kay Iki sa kanyang paninira kay Kuya Mel, Abangan nyo ko guys sa akin next video. Kanina nag-vlog ako kanina pa. Salita ako ng salita. May 30 minutes na ako nagsalita ng salita. Nalobat pala. Hindi ko na napansin. Kaya walang sound. Inulit ko na naman ulit.
Okay, pero mas maganda yung vlog ko kanina. At real talk talaga yun. Pero ito na. Pinasundan, inulit ko na lang ulit. Abangan nyo guys sa akin next video. Oh my God, shout out po sa inyo lahat. Pakiclick po ng thumbs up. Ayan. Bye bye po. Bye bye.